Nais mo bang alamin kung ano ang parirala at pangungusap at ano ang pagkakaiba ng mga ito? Panoorin ang video ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before we proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Alam mo ba kung ano ang parirala? Ang parirala ay grupo ng mga salita pero walang diwa o hindi maunawaan ang ibig sabihin. Halimbawa, ang pusa, sa itaas, aking kaibigan. Ito ang mga halimbawa ng parirala. Ano naman ang pangungusap? Ang pangungusap ay grupo ng mga salita na may buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas. Maaring tuldok, tandang pananong, o tandang padamdam. Halimbawa, si Arman ay masipag. Sino ang masipag? Tama, si Arman. Ilarawan mo nga si Arman. Tama, masipag. Mga bata, nauunawaan niyo ba ang mga grupo ng salitang ito? Tama, ito ay inyong nauunawaan dahil ito ay may buong diwa at ito ang halimbawa ng pangungusap. Pangalawa, saan ka pupunta? Nauunawaan niyo ba ito, mga bata? Tama, dahil ito ay pangungusap na nagpapahayag ng buong diwa. Pangatlo, yehey! Narito na ang tatay ko! Anong bantas ang ginamit sa pangungusap na ito? Tama, tandang padamdam. Dahil ito ay nagbibigay ng matinding damdamin dahil sa pag-uwi ng kanyang tatay. At ngayon, mga bata, dumako naman tayo sa pagkakaiba ng parirala at pangungusap. Ang parirala ay maikli lamang, samantalang ang pangungusap ay mahaba. Ang parirala ay nagsisimula sa maliit na letra, samantalang ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra. Ang parirala ay walang bantas sa dulo, samantalang ang pangungusap ay may bantas sa dulo. Ang parirala ay hindi buo ang mensahe, samantalang ang pangungusap ay buo ang mensahe. Ang parirala ay hindi maintindihan ang sinasabi, samantalang ang pangungusap ay naiintindihan ang sinasabi. Ang parirala ay walang diwa o kahulugan, samantalang ang pangungusap ay buo ang diwa at kahulugan. At ngayon, mga bata, alam nyo na kung ano ang parirala at pangungusap. Kaya, subukan natin ang inyong natutunan. Isulat ang puso kung ang salita ay parirala at bituin naman kung ito ay pangungusap. Number 1. Walang kasama.
Tama. Puso. Ito ay parirala. Number 2. Mabango ang bulaklak. Tama. Bituin. Ito ay pangungusap. Number 3. Sabihin mo. Magaling. Puso. Ito ay parirala. Pang-apat, saan mo inilagay ang laruan ko? Magaling. Bituin. Ito ay isang pangungusap. Pang-5. Wow! Ang dami ng chocolates na uwi ni tatay. Mahusay. Bituin. Ito ay pangungusap. Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!